Ang problema natin, Donald, kasi tayo ring mga pastor, mali ang approach natin. Paano susunod? Paano susunod yung mga miyembro natin sa tama kung tayo rin mismo mali yung ating style? Dapat baguhin natin ang ating system. Oo, yun na nga po. Kasi bago natin sila turuan tungkol sa Sabbath, bago natin turuan sila tungkol sa napakaraming mga turo, Opo. dalhin muna natin sila kay Jesus. Amen. Yun po ang ating sinasabi. Kasi pagka patay pa sila at wala pa silang pagkabuhay na maguli sa spirituality, it's useless teaching them. Kasi hindi pa nila maririnig. Kaya kuminsan, di ba nagtataka tayo, tapos na yung doktrina, wala pang desisyon. Opo. And mapapansin nyo, ito, gawa ng mga pastor ito, kasama ako dati. Opo. Yung pagtanggap kay Kristo ay yung katapusan na ng crusade. Yeah, sa huling-huli na binyag niya. Bago binyagan, tatanungin mo, tinatanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas? Alam niyo po, Una ang doktrina, Pastor, ano? Oo. At saka, kung titingnan mo yung outline sa crusade at maging doon sa Bible study natin, ilang topic ang tungkol sa kaligtasan. halos Ilang emphasis ang binabanggit natin tungkol dun sa pananampalataya na tayo ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya. halos wala pa sa. Halos wala. Nakakalungkot man tanggapin. Halos wala. Katapos, pinaka-graduation, sige, tanggapin mo na si Jesus. Mas maganda kung ang crusades natin is more on Christ, uplifting Christ rather than seeing Christ as one of the nightly topic in the presentation. And nangyari sa atin kasi, lumalabas, ang concern natin is giving out our doctrines, making them like us, instead of drawing them to Christ. So it's not supposed to be about our doctrine. It is about Christ for all the rest that we are doing those evangelistic meetings. Kaya yung mga nabibinyagan natin, mga patay pa. Dapat bago mo binyagan yan, yan dapat ay nabuhay na kay Kristo. Kasi yung binyag, ito ay simbolo na naranasan na natin yung kaligtasan na kay Kristo. Yung mga nitty-gritty na mga lifestyle natin, akin na yan sa mga interpersonal Bible studies. Okay? Tama So that when we yun. do our big gathering, Yun. let's only uplift one person that is worthy of being uplifted before all world to see Christ alone. Pinipilit nating buhayin ang isang patay na hindi pa binuhay ng Panginoon. Wala tayong anumang kapangyarihan na buhayin ang sinuman. Kung minsan may mga evangelist, di ba? May mga layman na sabi nila, alam mo, ako ang nag-converti sa mga yan eh. Narinig na natin yun, di ba? Oo. Para bang nasa atin yun. Tapos nag-i-invite tayo ng mga speaker kasi, ayan, mahusay yan. Pag yan ang nag-crusade, siguradong ang tingin natin nasa tao. Ang problema natin, Donald, kasi tayo ring mga pastor, mali ang approach natin.
Paano susunod? Paano susunod yung mga miyembro natin sa tama kung tayo rin mismo mali yung ating style? Crusade can have its place as a kind of a reaping program. Pero we cannot be dependent on the crusade for the entire experience of discipleship. Hindi natin pwedeng ilagay ang expectation of the disciple natin sa crusade natin the disciple. We cannot do that. It's wrong, if I would say. Hindi mangyayari yon. Ang dadalhin dapat natin sa crusade, yung mga naalagaan na natin. So dapat, crusade should only be a parang celebration of the joy of working together, then having the joys multiplied and seeing also that others are doing their job. And as a part of, siguro, leader, let's celebrate this not as one person doing it, but the entire church doing it all together. Maybe that should be the way crusade should be done. Ang appeal natin dun sa mga ating nilalapit sa Panginoon, palakasin mo yung pananampalataya nila. Na mayroon na silang pananampalataya. Huwag mong tatawaran. Brad, nagisigarilyo ka pa eh. O kaya ay dapat muna gawin mo ito, gawin mo. No. Yan ay susunod na lamang pagka ikaw ay buhay na kay Kristo. Ngayon, pag Amen. ang tanong mo, narinig mo ba ang salita ng Diyos? Yeah, yun ang mahalaga, no? Oh, pag narinig mo, buhay ka na, Brad. Buhay Yes. ka na. So, Praise the Lord, buhay ka na. Inuhay ka na ng Panginoon. O din, encourage na yung tao. That's faith. Act on your faith now kasi buhay ka na. praise the Lord.